Proyekto Helmo. Palang araw sa inyo, Sir Seth. Babati muna ako ng magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon bago ako magkwento ng karanasan ko. Ako si Elmo. Dating mangingisda pero may pwesto na ngayon dito sa palengke ng bayan namin. Itago na lamang po natin ang tunay na pangalan ng probinsya namin dahil baka kapag nalaman ng mga tao ang tunay na pangalan nito, hindi na sila pumunta dito. Ang kwentong kababalagan na ibabahagi ko sa inyo ay tunay kong karanasan. Maraming nagsasabi sa akin na imbento ko lang ito dahil sa hilig ko sa panonood ng mga lumang pelikulang nakakatakot sa luma naming sinihan sa bayan. Pero garantisadong walang bahid ng pag-iimbento ang baon kong kwento. Napakalayo ng probinsya namin sa Kabiasnan. Ang mga bata dito sa amin ay naglalakad lang at tumatawid pa ng ilog para makapasok lang sa paaralan. Doon sa paaralan na halos 15 kilometro ang layo sa highway. Doon ko nakilala si Lerma. Katukatulong siya doon ni Ma'am Lucy na taga Maynila. Teacher si Ma'am Lucy sa paaralan namin. Mag-isa lamang siyang nagpapatakbo ng eskwelahan kaya kinuha niya si Lerma bilang assistant. Kapag hindi ako nangingisda, marakit din ako. Kahit anong trabaho ay pinapasok ko basta alam ko at kaya kong gawin. Mahusay akong elektrisyan noon. Sumasabog ang poste ng eskwelahan noon at ako ang nakuhang elektrisyan ni Lerma.
Doon at noon kami unang nagkita at nagkakilala. Hindi nagtagal ay naging malapit kami sa isa't isa. Pero nalungkot kami pareho nang magsara ang paaralan na yon. Kinailangan na kasi mag-abroad ni Ma'am Lucy. Nalungkot kami nang magpaalam si Ma'am na lilipad na papuntang Canada para maging caregiver doon. Dahil walang guro na gustong pumalit kay Ma'am Lucy, isasara na lamang umano ang maliit na paaralan na yon. Nalungkot ang mga bata, lalo na si Ingoy, na anak ni Insyang at Mang Beto. Kakaibang bata si Ingoy. Sa 21 batang pumapasok sa paaralan, si Ingoy ang pinakaganadong mag-aral. Kahit na pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya dahil mukha raw siyang buhaya, hindi siya nasisiraan ng loob na pumasok sa araw-araw. Seryoso ako, Sir Seth. May kakaiba sa lahi nila Ingoy. Hindi mo masisisi ang mga bata sa amin kung tawagin nilang pamilyang Abuak ang lahi nila Ingoy. Kakaiba kasi ang itsura nila. Malapad ang mukha nila at kawangis na mga mata ng buhaya ang dalawa nilang mga mata. Matutulis sa mga mahahabang daliri sa kamay at paa. Higit sa lahat, parang kaliskis ang kanilang balat. Hindi nalalayo sa balat ng ahas o bayawak.
Noong mga panahon kasi na yun, Sir Seth, di pa uso yung mga kapuso mo Jessica Soho eh. May mga rated K. Siguro kung nauso lang na naroroon pa yung pamilyang ito, sigurado ako baka dayuhin sila ng mga tao. Para sa kaalaman ng mga nakikinig ngayon na hindi alam ang katangian ng abwak, ito ay isang uri ng aswang lupa. Sinasabing ang lalaking abwak ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang bayawak. Kawangis umano ng buhaya ang mga dambuhalang abwak na lalaki na naghuhukay sa ilalim ng lupa para mang-abang ng mabibiktima. Ang babaeng abwak naman ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang uwak. May mga nagsasabi na ang babaeng abwak kapag naging uwak ay malakas na nakakatangay ng biktima nito. Kahit maliit ang uwak, ay kaya nitong tukain ang mga mata ng biktima at lunukin ng buo. Kasunod umano ng pagtuka nito sa buong katawan ng biktima hanggang sa malasog ito. Iba ang kapangyarihan ng mga abwak at ang nakakakilabot na katotohanan. Marami umanong naglilipa ng abwak sa probinsya namin, lalo na't napakalayo namin sa sibilisasyon. Madalas walang ilaw sa mga kabahayan noong mga panahon na yon dahil sa hindi maayos na kable ng kuryente. At sa tuwing nawawalan ng ilaw sa amin sa gabi, doon na madalas sumasalakay ang mga ganitong nilalang. At kabilang ang pamilya nila Ingoy sa pinaghihinalaang nananalakay na abwak sa lugar namin noon. Wala naman silang patunay pero idinidiin ng mga taga sa amin na aswang sila.
dahil ibinase nila sa itsura nitong malabayawak. Pero kahit na ganun ang itsura ni Ingoy, ay hindi siya itinuring nakakaiba ni na Ma'am Lucy, lalo na ni Lerma. Bakit malungkot ka, Ingoy? Narinig kong tanong ni Lerma sa batang mukhang buhaya. Hindi na kita makikita araw-araw, Ate Lerma. Huwag ka mag-alala, Ingoy. Kahit sa itaas ng Lagaslas pa ako nakatira, dadalawin kita minsan sa bahay nyo. Napangiti ang batang si Ingoy. Halata akong may gusto siya kay Lerma. Malapit na kasing magbinata si Ingoy. Maliit lamang siyang tingnan pero 13 anyos na siya. Mga bata, para hindi na kayo malungkot, magpa-party tayo bago ako umalis ng school. Gusto niyo ba yon? Masayang anunsyo ni Ma'am Lucy noon. Naghiyawan sa tuwa ang mga bata at lahat ay naging sabik para sa party na isasagawa ni Ma'am Lucy. Nagpatulong sa amin si Ma'am Lucy na maghanda para sa despedida. Dapit hapon ng Biyernes, pagkatapos ng klase ng mga bata, inutusan ni Ma'am Lucy kaming dalawa ni Lerma na bumili ng mga ilulutong pagkain sa palengke sa bayan. Binigyan niya kami ng pera at inatasan na magluto ng masasarap na putahe na magugustuhan ng lahat. Dahil alam naming mabilis magdilim sa bundok na kinatitirikan ng eskwelahan at mga bahay namin, ay nagmadali kami ni Lerma sa pagpunta sa palengke. Hindi na rin ako pumunta doon sa kabilang parte ng bundok kung saan ako nangingisda noon. Kumbaga naging day off ko na yon. Mga 5 kilometro na lang at mararating namin ang highway. Nang may masalubong kaming 5 matatangkad na lalaki na tila mukhang mga banyaga. May isang purong Pinoy na Ingles sa pagtatanong sa amin. Tinatanong niya kung saan umano sila pwedeng mag-camping. Meron ba daw hotel sa taas ng bundok? O kahit na resort na nagluluto ng masarap na pagkain dahil gutom na raw sila ng mga kaibigan niyang puti. Kaya ayoko din pangalanan yung lugar na ito o ng probinsya namin, sir, sa gawa ng dati pa man, kahit walang masyadong turismo sa lugar o hindi pa uso yung mga ganyan-ganyan, marami na talagang dumadayo sa lugar. Tinuro ko sa kanya ang daan papunta sa eskwelahan. Meron kasing malaking espasyo malapit sa paaralan na pwede nilang pagtayuan ng tent na matutulugan. Kaso lupa nga lang ang sahig na hihigaan nila noon. Natuwa ang mga camper at hiker dahil sa tikas nito at angas magsalita. Pero napansin ko lang na sa buong pagtatanong niya sa akin, kay Lerma siya nakatitig noon. Ganon din yung mga banyagang kasama niya. Pinagbubulungan ng mga turista si Lerma habang tinitignan ito mula ulo hanggang paa. Kung bakit ba naman kasi naka-short lang nun si Lerma eh. Ewan ko, sir, pero parang nabastusan ako sa 5 lalaki na nakasalubong namin. Sinisipulan nila at kinakantsawan si Lerma nang magpaalam na kami nun. Lalong nag-igting ang pikon ko sa pangbabastos nila sa babaeng lihim kong nagugustuhan.
May lihim akong paghanga kay Lerma. Bukod sa mayumi na at matalino ay napakainhin pa talaga niya. Siya yung tipo ng babae na ihaharap mo sa magulang mo at pakakasalan sa simbahan. Hindi ko alam nung mga panahon na yon kung ramdam na ni Lerma ang pag-ibig ko sa kanya. Basta isa lang ang sigurado, umiikot ang buhay ko nun sa kanya. Pagdating namin sa palengke ay nagmadali kaming bumili ng mga sahog at sangkap para sa lulutuin naming spaghetti, menudo at barbecue. Paborito mga pagkain ni Ma'am Lucy. Pabalik na kami sa taas ng bundok na magsimulang umulan ng malakas nun. Sumilong muna kami sa isang lumang waiting shed malapit sa sakay ng bus. Akala ko ay hindi natitigil ang malakas na ulan. Halos 1 oras kasing bumagsak ang mabigat na ulan na nagdulot pa ng pagbaha sa paanan ng bundok. Nang tumila ito, agad kong kinuha ang mga bitbitin ni Lerma at niyaya siyang magmadali kaming bumalik sa paaralan. Alam kasi namin na hinihintay na kami ni Ma'am Lucy para tulungang magprepara ng lulutuin para sa despedida sa susunod na araw. Maputik at madulas na ang daan paakyat ng bundok. Sanay na kami ni Lerma dahil taga doon kami pero kakaiba sa oras na yon. Bukod sa mabilis na dumilim ang kalangitan ay parabang may mabigat na enerhiya kaming haharapin sa pagbalik sa paaralan na yon. Tama nga ang kutob ko, sirs. Natigilan kami ni Lerma nang makita naming may 5 malalaking tent na iba-iba ang kulay na nakatayo malapit sa paaralan. Nagkalat ang mga inumin sa paligid na pampalasing at may malaking apoy na nagliliyab sa gitna ng kagubatan. Malakas ang musika na galing sa isang nagtutugtog na nakalatag sa butikan nun. Hubad na nagsasayaw ang mga turista. At lahat sila, tuwang-tuwa na pinaglalaruan ng isang bata. Si Ingoy. Nagkatinginan kami ni Lerma. Mabilis na pumagitna si Lerma sa mga lalaki at kinuha ang duguang si Ingoy. Anong ginawa niyo kay Ingoy? Bakit dumudugo yung bibig niya? Ipinasok ko sa opisina ni Ma'am Lucy ang mga pinamili namin pero isang banyagang lalaki ang umagaw ng mga pinamili namin. Hey guys, look! We already have dinner for tonight. Tawa ng tawang sambit ng lasing na puting camper. Para sa despedida yan, sir. May nahon kong inagaw ang pinamili namin. Pero bigla na lang akong sinuntok ng lalaki nun. Napasigaw si Lerma at Ingoy. Huwag mong saktan si Elmo, sambit ni Lerma. Pero hindi siya naunawaan ng lalaking sumuntok sa akin. Maya-maya pa ay pinagtulungan na akong gulpihin ng iba pang lalaking banyaga. Nakatitig lamang yung Ingleserong Pinoy na kasama nila. Inundayan nila ako ng suntok sa sikmura at mukha. Mabilis na umawat si Lerma pero malakas siyang tinulak ng pinakabortang lalaki sa grupo. Sumadsad si Lerma sa putikang lupa at maya-maya ay biglang umulan na naman. Sinabayan ng suntukan ng rumaragasang pagbuhos ng ulan. Pinagtulungan nila akong bugbugin. Lerma!
Tumakbo ka na! Tumayo ka na dito! Hindi ko na makita pa si Lerma sa paligid nun. Maya-maya pa, may malaking uwak na lumipad mula sa itaas ng langit. Pababa sa turistang malaki ang katawan. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, nagulat ako nang tangayin ng uwak ang napakalaking lalaki na yon. Paano nagawa ng uwak yun, di ba? Inilipad ng uwak ang banyaga papalayo. Kitang-kita ko kung paan nito isabit sa sanga ng puno ang lalaking yon. Sigawan, hiyawan, natigalgal ang ibang lasing na dayo nang makita nilang tinungkab ng tuka ng uwak ang parehong mata ng turista. Sigaw ng sigaw sa sakit ang wala ng matang lalaking yon. Maya-maya pa ay nagsidatingan pa ang halos 10 malalaking uwak na hindi pang karaniwan ng itsura at anyo. Mukha silang mga paniki. Nakakatakot ang mga pangil nila. Bakit may pangil ang uwak? Abwak! Sigaw ni Ingoy. Agad kong kinuha si Ingoy at niyakap papalayo sa mga lalaking yon. Tinakpan ko ang mga mata niya habang tinutuka at kinakain ng mga abwak ang maangas na turista. Maya-maya ay dumating si Ma'am Lucy. Nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Biglang nalaglag mula sa puno ang duguang lalaki at nagsipagliparan papalayo ang mga uwak. Mabilis na sinaklolohan ng mga kaibigan niya ang lalaking na biktima ng abwak. Buhay pa ito. Taranta nilang binuhat pababa ng bundok ang kasama nilang wala ng mga mata. Madulas-dulas sila sa pagbaba sa putikang kabundukan dahil sa lakas ng ulan nun. Napatanong si Ma'am Lucy kung sino ang mga yon. Ikinuwento ko sa kanyang lahat. Simula umpisa hanggang sa naabutan niya. Hindi raw pala pwedeng mag-camping basta-basta sa bundok nang walang abiso sa gobyerno. Sabi ni Ma'am Lucy. Mali umano ang sinabi ko. Napatungo ako sa kamalian ko at hindi ko naman alam na kailangan pala ng permit para mag-camping sa bundok namin noon. Tinanong ko rin si Ingoy kung ano ang ginawa sa kanya ng mga lalaki. Naiyak lang ang bata. Akala umano niya ay mga kaklase niya lang ang manlalait at mananakit sa kanya. Hindi niya umano inakala na mas mapanakit ang mga matatandang dayo na yon. Takot na takot umano siya nang pilit siyang pakainin ng buhay na insekto ng mga nangtitrip na turista. Ginawa raw siyang taong bayawak ng mga ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, yung Pinoy pa ang nagbakain sa kanya ng lupa. Tinrato umano siyang hayop ng mga ito. Kaya para kay Ingoy, kulang pa ang ginawa ng abwak sa kasama nila. Dapat lahat sila maparusahan. Abwak? Anong abwak? Hindi tama na maghangad ng kasamaan sa kapwa. Ingoy ha, kahit inabuso ka nila at sinaktan, hindi mo dapat hangarin ang kamatayan nila. Sambit ng guro nun. Tumatak sa isipan ko ang mga salitang yon ni Ma'am Lucy. Inutusan kami ni Ma'am Lucy na iligpit ang mga tents at kalat na iniwanan ng mga campers na turista. Maya-maya pa, muli kong naalala ang nawawalang si Lerma. Ingoy, nasaan na pala si Ate Lerma mo? Hindi kumibo si Ingoy. Tinignan niya lang ang sanga ng puno kung saan
Isinabit ng umuwak na abwak ang turista. Pasalamat tayo kay Ate Lerma, Kuya Elmo, bulong ni Ingoy. Natigilan ako pa sumandali pero nakuha ko ang gustong ipahiwatig ng batang si Ingoy nang tumila na ang ulan. Nang magsiuwian kami sa sari-sarili naming bahay, ay agad akong naligo para mahugasan ang dugo sa katawan ko, pati yung mga pasa. Nang sindihan ko ang gasera ko sa altar, natigilan ako at napaisip nun. Hindi kaya si Lerma ang abwak na nagligtas sa amin ni Ingoy? Daladala ko hanggang sa panaginip ko ang tanong na yon. Nang gabing yon ay nagpaulit-ulit sa bangungot ko ang tinamasa kong sakit mula sa pambubugbog ng mga dayo. Nang mag-umaga at bumangon ako, nagulat ako sa babaeng may hawak ng mainit na baso ng kaping barako na nakaupo sa tabi ng papag ko. Kape? Alok ni Lerma. Lerma, andito ka? Saan ka nagpunta kagabi? Hindi nagsalita si Lerma. Bagkos ay pangiti niya akong niyaya sa eskwelahan dahil araw na ng despedida ni Ma'am Lucy. Agad akong naligo at nagbihis ng maayos pagkatapos ay sumama na ako kay Lerma papunta sa paaralan. Nasaktan ka ba kagabi? Tanong niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Napakamot lang ako ng ulo. Kung maliitin nila tayong mga taga-bundok, ganun-ganun na lang. Madinaw wika niya. Biglang tumigil si Lerma sa paglalakad at kinausap ako ng harapan. Ganyan din ang sinapit ng tatang ko nung 1 taon. May mga taga-syudad na namasyal sa kabilang panig nitong bundok, malapit sa bahay namin dati sa bandang Bangin. Noong una, in-English nila kami ni tatang. Nagtatanong kung saan daw sila pwede mamasyal dito sa itaas. Nang hindi kami makasagot, ay natawan na lamang si tatang sa sarili niya. English kasi pero bigla na lang nanampal ang mistisong lalaki na may bastos na anak nun. Bastos na anak? Tanong ko kay Lerma. Oo, bastos siyang binata. Hinawakan niya yung dibdib ko. Napansin niyo ni tatang. Nasuntok ni tatang yung binata. Tumugo yung uso nito. Doon na nagkagulo. Nagalit si tatang at pinagsusuntok silang mag-ama. Nasaktan yung matandang mistiso. Humugot ng baril sa bewang. Binaril niya sa hita yung tatang ko pero hindi siya nagtagumpay sa plano niyang pagpatay sa tatang.
Alam mo, mula sa itaas, isang malaking uwak na may mukha ng nakakatakot na paniki ang tumangay sa matandang may hawak na baril. Dinala sa pinakamataas na sanga ng puno ng uwak, yung mistisong mayabang na yon. Doon siya winakwak ang tiyan. Hindi ako nakapagsalita nang marinig ko ang kwentong yun ni Lerma. Nagpatuloy siya sa pagkikwento nun. Ganun lang ang ginawa ko kagabi, Elmo. Tulad ng ginawa ni Nanang. Ipinagtanggol ko kayo. Pabulong niya. Anong ibig mong sabihin, Lerma? Isa akong abwak. Katulad ng aking ina, nagsasaan yung uwak kami kapag gusto naming umatake. Isa akong aswang. Hindi ako nakapagsalita sa inamin ni Lerma sa akin nun. Hindi ko lubos sa kalain na isa palang aswang. Yung babaeng gusto ko. Nagpatuloy sa pagbulong si Lerma habang nakatitig sa aking mga mata. Bumagsak sa lupa yung mistisong matanda na labas ang mga bituka niya. Napatakbo yung anak niya sa takot pero bigla siyang lumubog sa lupa. Alam mo kung bakit? Nagsaan yung bayawak si tatay. Hinila niya yung anak na lalaki at doon pinagkakagat sa ilalim. Ibinuhos ni tatang ang sama ng loob niya sa mga mapagmataas na mayayamang minamaliit kami palagi. Doon siya naghiganti sa lupa. Doon niya rin inilibing ng buhay ang batang yon. Naglakad ng mabilis si Lerma papalayo sa akin, patungo sa eskwelahan. Pero pinigilan ko siya. Salamat, Lerma. Ngayong alam mo na ang katotohanan, matatanggap mo pa rin ba ako bilang isang kaibigan? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Bagkos ay niyakap ko siya ng mahigpit. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal kong matagal ko nang itinatago. Tumungo kami sa paaralan at nagluto ng masarap na pagkain para sa despedida ni Ma'am Lucy. Napalitan ng tuwa ang lungkot sa mga mata ng mga mag-aaral nang matikman nila ang niluto naming handa. Nang matapos ang despedida, ay sama-sama naming hinatid si Ma'am Lucy pababa ng bundok, papunta sa istasyon ng bus. Nang makaalis na si Ma'am ay may pamilyar na lalaking lumapit sa akin noon. Sandali. Sandali lang. Sambit ng lalaking yon. Ikaw yung Pinoy na kasama ng mga dayo na nambubog sa akin, ha? Tama ba ako? Ako si John. Pinoy ako. Balikbayan. Gusto kong humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Lasing na kami, tapos naputol ang pagsasalita ng balikbayang camper. Pagkatapos ay napahagulgol ito nun. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Kinamusta ko rin yung kaibigan niyang kinain ng mga mata ng abwak. Buhay pa umano ito. Nasa Maynila. Nagpaiwan daw talaga siya para humingi ng tawad. Tinanong ko siya kung bakit mukhang takot na takot siya at konting pag-iisip pa'y mukhang mababaliw na ito. Ayon sa kanya, nang bumaba daw sila sa bundok nung gabi na yun ay
may mga hindi umano silang tao na nakita na nanggaling sa lupa nun. Mga taong bayawak. Mukha silang tao pero mukha rin silang bayawak. Hinila umano siya palubog sa lupa. Hindi niya inakala na may daanan pala sa ilalim ng putikang lupa ng bundok na yon. Mabilis siyang kinaladkad at tinapalan ng lupa sa bibig at ilong. Hindi siya makahinga. Hindi siya makasigaw nun. Biglang natigilan ang nagkikwentong si John nang sumigaw si Lerma ng, "Tatang?" Napalingon ako sa paanan ng bundok at nakita kong kumakaway ang tatay ni Lerma sa amin. Muli ko sanang kakausapin ng balikbayang si John pero wala na siya sa tabi ni Lerma. Nakita naming halos magkandara pa ito sa pagtakbo papahabol sa nagdaang bus. Habang tumatakbo papalayo, gusto ko sana siyang tamain sa sinisigaw niya pero malayo na siya noon. Sigaw siya ng sigaw ng halimaw. Mas maganda sana kung nalaman niya ang tunay na tawag sa uri ni Lerma at ng tatang niya, para kahit papano ay may natutunan siyang bago sa pagbabalik niya. Nagtawanan na lamang kami ni Lerma at ng kanyang ama pabalik sa mga bahay namin sa itaas ng bundok na malayo sa kabiasnan. At magmula noon ay wala nang nag-alimpusta kay Ingoy, lalong-lalo na sa pamilya ni Lerma na magpasa hanggang ngayon ay sa bundok pa rin nakatira. Hindi kami nagkatuluyan. Alam niyo na siguro kung bakit.